Kamusta mga kaibigan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga kasaysayan at mga misteryong bumabalot sa mga lugar na ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Una nating pag-uusapan ay ang Diplomat Hotel sa Baguio. Ang Diplomat Hotel ay isa sa mga pinakatanyag at misteryosong pasyalan sa lungsod ng Baguio. Ang gusali ay itinayo noong 1911 bilang retreat house para sa mga pari at madre at Dominicanong Orden. Kilala ito noon bilang Dominican Hill Retreat House. Ginamit ito bilang ospital at kanlungan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang gusali ay naging saksi sa malagim na mga pangyayari noong digmaan. Maraming buhay ang nawala, kabilang dito ang mga madre, sundalo at sibilyan. At ayon sa mga kwento, ito ay naging lugar ng karahasan, kabilang ang mga malagim na pagpapahirap at pagpaslang. At ang ilan ay naniniwala ng madilim na kasaysayan ang naging dahilan ng mga paranormal na sinasabing nangyayari sa lugar. Pagkatapos ng digmaan, ang gusali ay muling binuksan noong 1970 bilang Diplomat Hotel sa pamamahala ni Agapeto Tony Agpao, na isang kilalang faith healer at negosyante. Naging tanyag ang hotel sa mga turista at pasyalan, ngunit kalaunan ay nagsara din ito noong 1987 pagkatapos mamatay ni Agapito. Simula noon ay naiwan na ang gusali at unti-unti nang nasira. Ang Diplomat Hotel ay isa ng historical site at pinangangalagaan ng pamahalaan ng Baguio City. Ito ay nanatiling bukas para sa mga turista na nais makita ang makasaysayang istruktura at maranasan ang kakaibang ambience nito. Gayunpaman, kilala rin ito bilang isang haunted na lugar dahil sa mga ulat ng paranormal na karanasan, tulad ng kakaibang ingay, pagpapakita ng mga anino at mga misteryosong boses. Ang ilan sa mga alamat at kwento tungkol sa Diplomat Hotel ay may kaugnayan sa mga multo ng mga pari, madre at mga nasawi noong digmaan. At may mga nagsasabi din na mga nagpapakitang ulo o boses na umiiyak sa gabi, lalong-lalo na sa dating prayer room. Ang Diplomat Hotel ay nananatiling simbolo ng kasaysayan at kultura ng Baguio. Isang paalala ng kahalagahan ng lugar na ito sa mga nakaraan at isang tanyag na destinasyon para sa mahilig sa kasaysayan at misteryo. Ang pangalawa nating pag-uusapan ay ang Laperal Mansion. Ang Laperal Mansion ay kilala rin bilang White House ng Baguio. Isa ito sa mga pinakatanyag na makasaysayang gusali sa Baguio City. Bukod sa taglay nitong kagandahan, ay binabalot rin ito ng maraming kwento ng misteryo at kababalaghan. Ang Laperal Mansion ay itinayo noong 1930 sa ilalim ng pagmamayari ng pamilyang Laperal, na isa sa mga prominenteng pamilya sa Baguio noong panahon. Ang mansyon ay itinayo bilang isang tahanan at may disenyo na klasikong arkitekturang kolonyal na gawa sa kahoy at bato. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ang Laperal Mansion bilang himpilan ng mga Hapones. Sa panahon ng pananakop ay naging saksi ito sa maraming malagim na pangyayari, kabilang na ang mga pagpapahirap, pagpatay at iba pang klaseng karahasan. At ayon din sa kwento ay maraming sibilyan ang pinatay sa mansyon, kabilang ang mga miyembro ng pamilya ng Laperal. Naniniwala ang ilan sa madilim na kasaysayan ng mansyon noong digmaan ang naging dahilan kung bakit ito naging paboritong lokasyon ng mga paranormal na aktibidad. Pagkatapos ng digmaan, naiwan ang Laperal Mansion at napabayaan. Minsan itong ginamit bilang tirahan at kinalaunan ay isinara dahil sa mga ulat ng kakaibang pangyayari. Sa paglipas ng panahon ay tinawag itong haunted house, na nagbigay interes sa mga mananaliksik, turista at ng mga paranormal. Noong 2007, ang mansyon ay binili ni Lucio Tan, ang isang kilalang negosyante sa Pilipinas, at sa ilalim ng kanyang pagmamayari, ang mansyon ay nirenovate at ginawang museum na nagpapakita ng kultura at sining ng mga katulikan
tutubo, particular na dito ang mga Ifugao. Ang Lapiral Mansion ay kilalang kilala hindi lamang sa kasaysayan nito kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan. Maraming nagsasabi ng pagpapakita ng multo ng isang babae at bata. Ayon sa alamat, sila raw ay mga miyembro ng pamilyang Lapiral na nasawi nitong digmaan. At ayon din sa mga bisita at tauhan ng mansyon, ay nagsasabi din ng mga hindi maipaliwanag na mga tunog tulad ng yabag, iyak o bulong. At may mga nakaramdam din ng mga lamig na presensya o yung biglang pagbigat ng paligid. At ayon din sa ilang taga rito, ang lupa daw na kung saan nakatayo ang mansyon ay sakop ng mga engkanto na nagdaragdag pa sa misteryo ng lugar. Ang Lapiral Mansion ngayon ay naging isang tanyag na pasyalan para sa turista at mahilig sa paranormal na karanasan. Bukod sa misteryo ng mansyon ay pinupuntahan din ito dahil sa arkitektura at makasaysayang kwento at halaga nito. At madalas itong ginagamit bilang venue para sa mga art exhibit at iba pang mga cultural events. Ang pangatlo nating pag-uusapan ay ang Teachers Camp. Ang Teachers Camp sa Baguio City ay isa sa mga makasaysayang pasilidad ng lungsod na mayaman sa kasaysayan at naging mahalagang bahagi ng edukasyon at pagsasanay ng mga guro sa Pilipinas. Ang Teachers Camp ay itinatag noong 1908 noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pinasimulan nito ng dating Bureau of Education upang magsilbing lugar para sa mga training na mga guro. Ang malamig na klima ng Baguio ay napili dahil angkop ito para sa trabaho at pag-aaral kahit sa tag-init. Sa simula, ang Teachers Camp ay binuo lamang ng mga simpleng kubo na yari sa kahoy at nipa. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng mas matitibay na gusali. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Teachers Camp ay ginamit bilang kampo ng mga sundalong Hapones. Tulad ng iba pang lugar sa Baguio, naging saksi rin ito sa maraming malagim na pangyayari. Ang ilan ay nagsasabing ginamit ito bilang lugar ng pagpapahirap at pagkulong ng mga bihag. Pagkatapos ng digmaan, muling itinayo ang mga nasirang istruktura at ibinalik ang orihinal na layunin ng Teachers Camp bilang lugar para sa edukasyon. Nagpatuloy ang paggamit nito bilang lugar para sa mga training, seminar at pagtitipon ng mga guro. Sa kasalukuyan, ang camp ay nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Education. At dahil sa kasaysayan at mga pangyayari noong digmaan, ang Teachers Camp ay kilala rin sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan. Maraming nagsasabi ng pagpapakita ng mga anino, espiritu, lalong-lalo na sa mga dormitoryo at lumang gusali. May mga nagkukwento rin ng hindi maipaliwanag na yabag, bulong at pagtawa sa kalaliman ng gabi. At may ilan ding nagsasabi na nawawala ang mga gamit nila at nakikita na lang nila sa ibang lugar. Sa ngayon, ang Teachers Camp ay patuloy na ginagamit bilang venue para sa mga training, seminar at iba pang aktibidad ng DepEd. Bukas din ito para sa mga turista na nais bumisita sa camp. Ganon din sa mga residente ng Baguio na nais magpahinga at mamasyal. Ang lugar ay kilala hindi lamang bilang isang sentro ng edukasyon kundi bilang isang makasaysayang lugar na nagbibigay daan upang mapalalim ang pagkilala ng kasaysayan at kultura ng Baguio City. Ang Teachers Camp ay nananatiling isang mahalagang simbolo ng dedikasyon ng edukasyon at tagumpay ng mga guro sa Pilipinas.